Okay, magandang hapon po mga kabihero. Araw po ngayon ng Huwebes, alas 3:30 po ng hapon. So hinintay po nating magkaroon ng lilim dito po sa pinaparadahan ng ating motorsiklo. So ito po yung ating partner in life at tayo po ay nakatakdang magtungo ng grahe bukas ng gabi. Meron po tayong schedule na biyahe sa madaling araw po ng Sabado. Overnight po tayo doon sa Laia mga kabihero. So aayusin po natin yung kanyang electrical. May napansin po tayo na tila ba may problema yung electrical. Siguro po yung paglusong natin sa baha noong nakaraang linggo mga kabihero. So yun po yung ating gagawin. Okay, umpisa na po tayo. Magsisimula po tayo sa pagtatanggal po nitong kanyang handle switch. So dito po tayo magsisimulang maghanap ng kanyang trouble mga kabihero. Para mas matipid po sa oras, simulan na po kagad natin dito sa supply mismo ng kuryente patungo doon sa mga dapat niyang puntahan. Kapag nakita po natin kasi na may supply ng kuryente patungo po dito sa mga switch, mas madali po nating malalaman kung hanggang saan po o saan naroroon yung kanyang trouble mga kabiyahero. Okay, matapos po nating mabaklas doon po sa kanyang manubela, tatanggalin po natin yung kanyang lamang loob para hindi humapwersang mahila yung kanyang mga wire. Pag nahila po kasi yung mga wire, malaking problema. Maghihinang pa po tayo mga kabiyahero. So tiyaga-tiyagain na lang po natin. So ayan mga kabihero, nabakbak na po natin, nakalantad na po yung kanyang mga wirings. So ang susunod, gagamitan po natin siya ng test light para malaman po natin yung daloy ng kuryente at kung paano po niya i-distribute mga kabihero. So ayan, ikabit po natin yung ating test light. Continuity test light po yan at sarili din lang po nating gawa. Ayan, binutasan lang po natin yung screwdriver, tinulisan, nilagyan ng wire, nilagyan ng peanut bulb sa loob. So may test light na po tayo mga kabihero. So ayan, ito yung pang detect kung saan patungo at saan ang galing yung kuryente mga kabihero. Yan, isusi po natin. Okay, testing. Sasarilihin na lang po nating gawa dahil kung ito po'y dadalhin pa natin sa labas ay siguradong magagastusan pa po tayo mga kabiyahero. Isang linggo na po tayong walang biyahe tapos magagastusan pa ay siya malaking problema. Okay, testingin na po natin.
high and low. Ayun, gumagana yung low, gumagana yung high. So umubra po yung ating sinubukang baklasin na dimmer switch mga kabiyahero. Yun po yung una nating ginawa. Ang isusunod naman po natin yung pong kanyang hazard light mga kabiyahero. So ang original po kasing design nito meron po siyang hazard light. Kung bakit nawala po, so yun po yung sunod nating gagawin. Okay, mag-jumper lang po muna tayo ng temporaring wire dito para hindi po tayo mahirapan ng kahihila. Dugtungan po natin para humaba ng bahagya mga kabiyahero. Ayan, sa wakas mga kabihero, ilang buwan din pong hindi natin ito binaklas kahit wala na po yung kanyang hazard light. Ngayong araw lang po natin pinakialaman at hindi naman po nasayang yung ating ginawa sa araw na ito mga kabihero. Hiwalay na po yung kanyang signal light at gumagana na rin po ng sabay kapag ginamit po natin yung kanyang hazard switch mga kabihero. Ayan, sabay na po siya kapag gusto mong pumarada sa madilim o kaya emergency.
magagamit na po natin ng sabay yung ilaw na yan mga kabiyahero. At dahil okay naman na po siya, ipipermanente na po ulit natin, ibabalik na po natin sa dati, lalagyan na po natin ng mga tape yung mga dugtungan para hindi po siya magkaroon ng ground mga kabiyahero. Ililigpit na po natin at mukhang uulan na mga kabiyahero. So maraming salamat po sa inyong panonood, sa paglalaan po ng oras dito sa aking munting bahay mga kabiyahero. Hanggang sa muli po.